Narito na ba tayo sa punto ng buhay na kung saan ang mga pangarap natin ay nagiging alaala na lang? Nakita mo na ba ang mga magulang mo o ang mga mas nakatatandang kamag-anak mo na nagbago ang kanilang buhay pagtuntong nila ng otsampya madalas? Ang nakikita lang natin ay ang mga lolo't lola na masaya kasama ang kanilang mga apo, puno ng buhay at alaala. Pero may mga katotohanan na bihirang pinag-uusapan. Mga realidad na maaring masakit ngunit mahalagang malaman at paghandaan. Ito ang mga bagay na tila iniiwasan nating pag-usapan. Ang mga pagbabago na maaaring maging mahirap tanggapin, hindi lang para sa atin kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang sekreto sa pagharap sa mga katotohanan ito ay hindi ang pagtakas, kundi ang pagtanggap at pag-unawa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 katotohanan tungkol sa pagtanda na lampas 80 na bihirang inilalabas at kung paano natin haharapin ang mga ito ng may lakas ng loob at kapayapaan. Mahalaga na maging handa tayo, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal at mental. Manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil mayroong isang bagay na ibabahagi ako na sigurado akong magbibigay ng bagong pananaw at maaaring magulat ka. Napakalaki ng pagbabago na nararanasan ng ating katawan habang tumatanda tayo, lalo na pagtuntong ng 80. Ito ang unang katotohanan: bumabagal ang ating mga kilos at humihina ang ating katawan ng mas mabilis kaysa dati. Yung dati na kaya nating gawin ng walang kahirapan, tulad ng paglalakad ng malayo, pagbubuhat ng mabibigat o kahit pagtayo ng matagal, ay nagiging hamon na. Ang mga buto natin ay nagiging marupok, ang mga kalamnan ay nanghihina, at ang mga kasukasuan ay sumasakit. Parang ang bawat galaw ay may kaakibat na kirot o pagod na parang kailangan mo ng magpahinga agad pagkatapos ng kaunting gawain. Naalala ko pa ang lola ko dati. Siya ang pinakamasipag sa kusina. Laging nagluluto ng paborito naming adobo at sinigang. Ngayon, nahihirapan na siyang tumayo ng matagal at kailangan na niyang umupo habang naghihiwa ng gulay. Nakikita mo ang pagkadismaya sa kanyang mga mata dahil hindi na niya magawa ang mga bagay na dati ay madali para sa kanya. Ito ay isang masakit na katotohanan na hindi madaling tanggapin, lalo na kung ikaw ay naging aktibo sa buong buhay mo. Hindi natin kontrolado ang pagtanda ng ating katawan, ngunit kaya nating kontrolin kung paano natin ito aalagaan. Kailangan nating maging mas sensitibo sa mga pangangailangan ng ating katawan, magpahinga kung kinakailangan at gawin ang mga simpleng ehersisyo na makakatulong upang mapanatili ang lakas at balanse, tulad ng paglalakad sa loob ng bahay o mga simpleng stretching. Ang pagtanggap na hindi na tayo kasing lakas noon ay hindi nangangahulugang sumusuko na tayo, kundi nagiging mas matalino tayo sa pagpaplano ng ating mga galaw at gawain. At dahil nga sa paghina ng katawan, dumating tayo sa ikalawang katotohanan: ang pagiging higit na umaasa sa ibang tao. Ito ang isa sa pinakamahirap na katotohanang harapin. Yung dating ikaw ang nag-aalaga sa lahat, ikaw ang gumagawa ng desisyon, ikaw ang malaya sa lahat ng bagay. Ngayon ay kailangan mo nang umasa sa iba para sa mga simpleng gawain tulad ng pagbihis, pagligo o pagpunta sa banyo. Ito ay isang malaking dagok sa ating pagkatao at pagpapahalaga sa sarili. Maraming mga matatanda ang nakakaranas ng kalungkutan at pagkadismaya dahil sa pagkawala ng kanilang kalayaan. Nakikita ko sa mga mata ng mga lolo't lola na aming binibisita ang lungkot kapag kailangan pa nilang humingi ng tulong para sa pagtaas mula sa kama o pagsubo ng pagkain. Ang kanilang dignidad ay tila nababawasan sa kanilang paningin. Ngunit mahalaga na tandaan na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan. Ito ay nangangahulugang iniintindi mo ang iyong limitasyon at binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong mga mahal sa buhay na ipakita ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Mahalaga rin na magkaroon ng bukas na komunikasyon sa iyong pamilya at ipahayag ang iyong mga pangangailangan at damdamin sa ganitong paraan. Mas madaling magkaroon ng suporta at pag-unawa. Panghuli para sa bahaging ito, ang ikatlong katotohanan na sadyang nakakapanlumo ang pagkawala ng mga mahal sa buhay at ang lumiliit na social circle habang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng 80. Unti-unti nating nakikita ang paglisan ng ating mga kaibigan, mga kapatid at maging ang ilang miyembro ng pamilya. Yung mga kasama mo sa kalokohan noong kabataan, yung mga kakwentuhan mo sa maghapon o yung mga kasama mo sa mga okasyon ay isa-isang nawawala. Ang mundo mo ay tila lumiliit
Nag-iisa ka sa mga alaala at minsan walang makasalo sa lungkot. Maraming mga matatanda ang nakakaranas ng matinding kalungkutan at pag-iisa dahil dito. Ang pag-uusap tungkol sa nakaraan ay walang katapusan. Ngunit ang paghahanap ng kasama para sa kasalukuyan ay nagiging mas mahirap. Ang bawat libing o lamay ay paalala ng sarili nating mortalidad. At kung gaano kaiksi ang buhay, mahalaga na yakapin natin ang mga alaala na iniwan nila. At maghanap ng bagong paraan upang kumonekta, maaaring sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga kapitbahay, pagpunta sa simbahan o pagsali sa mga aktibidad ng komunidad na akma sa ating kakayahan. Ang pagiging bukas sa paggawa ng bagong koneksyon, gaano man ito kahirap, ay makakatulong upang labanan ang pag-iisa. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo, maraming nasa parehong sitwasyon ngayon na napag-usapan natin ang mga pagbabago sa pisikal na aspeto, ang pagiging dependent at ang pagkawala ng mga koneksyon. Dumako naman tayo sa mga susunod na katotohanan na may kinalaman sa ating pag-iisip at pananalapi. Ngayon, dumako tayo sa ika-4 na katotohanan na madalas ay mas nakakatakot kaysa sa pisikal na paghina ang pagbabago sa ating pag-iisip o kognitibong kakayahan habang tumatanda. Lalo na pagtuntong ng udyamti ang ating memorya ay hindi na kasing talas ng dati. Madalas, nakakalimutan natin kung saan natin nailagay ang ating salamin o kung ano ang kinain natin kaninang umaga. Minsan, nahihirapan tayong maalala ang pangalan ng isang taong kakilala natin o ang isang salitang nasa dulo na ng dila natin pero hindi natin mailabas. Maaaring bumagal din ang pagpuproseso ng impormasyon at ang pagkatuto ng mga bagong bagay ay nagiging mas mahirap. Ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkadismaya at pagkabahala. Maraming lolo't lola ang nagsasabi na parang loka-loka na sila o malilimutin. Pero mahalaga nating maunawaan na ito ay normal na bahagi ng pagtanda at hindi ito automatikong nangangahulugang mayroon tayong malubhang sakit. Gaya ng ating katawan, ang ating utak ay tumatanda rin. Ang mahalaga ay manatiling aktibo ang ating utak. Maaari nating subukan ang mga simpleng gawain tulad ng pagbabasa, paglalaro ng board games tulad ng dama o chess, pagsagot ng crossword puzzles, o kahit ang pag-aaral ng isang bagong kasanayan. Tulad ng pagtugtog ng instrumento o paggawa ng handicrafts, ang pakikisalamuha at pag-uusap sa ibang tao ay napakahalaga rin sa pagpapanatili ng ating katinuan. Kung mayroon mang mas malalim na pagbabago sa pag-iisip na nakakapag-alala, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang maagang pagtukoy at pag-aalaga ay makakatulong ng malaki. At dito tayo sa ika-5 katotohanan na sadyang nakakabahala ang pangkalahatang paghina ng pananalapi. Para sa marami, ang pagtanda ay nangangahulugang paghina din ng kakayahang kumita. Ang mga pensyon ay minsan ay hindi sapat at ang mga ipon ay unti-unting nauubos. Lalo na kung mayroong mga hindi inaasahang gastusin tulad ng pagpapagamot, ang pagiging 80 anyos o higit pa ay madalas na nangangahulugan ng pagkabahala sa pinansyal na aspeto. Ang mga presyo ng bilihin ay tumataas. Ang mga gamot ay nagmamahal at ang mga serbisyo tulad ng transportasyon at pag-aalaga ay nagiging mas mahalaga. May takot na maging pabigat sa pamilya o mawalan ng kakayahang pangalagaan ang sarili. Nakita ko na ang mga lolo't lola na nagtitipid sa kanilang pagkain para lang makabili ng gamot o ang mga nag-aalangan na humingi ng tulong pinansyal sa kanilang mga anak. Ito ay isang mabigat na pasanin. Mahalaga ang pagiging matalino sa paggastos at pagpaplano. Kung posible, kausapin ang pamilya tungkol sa pinansyal na kalagayan ng maaga pa para makapaghanda ang lahat. Mayroong mga programa din ng gobyerno o mga non-government organizations na nagbibigay ng suporta para sa mga matatanda. Kaya huwag mag-atubiling, magtanong at maghanap ng tulong. Ang pagiging bukas sa mga hamon na ito ay makakatulong upang makahanap ng solusyon. Pagkatapos ng mga issue sa katawan, isip at pera, dumako naman tayo sa ika-6 na katotohanan, ang pagkawala ng layunin o identidad. Sa ating pagtanda, lalo na paglampas na tayo sa edad na karaniwan sa pagtatrabaho, marami sa atin ang nawawalan ng pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Ang mga anak ay may sarili ng pamilya, ang mga apo ay abala sa kanilang mga buhay, at ang mga dati nating trabaho o gawain na nagbibigay sa atin ng kahulugan ay wala na
Pakiramdam natin, nagiging pabigat tayo o wala ng silbi. Ito ay isang malaking krisis sa identidad para sa marami. Nakikita ko sa mga mata ng ibang matatanda ang pagkabagot at pagkawala ng gana sa buhay. Dahil wala na silang nakikitang role para sa kanilang sarili. Ang pagiging lolo't lola ay isang magandang papel. Ngunit hindi lang iyon ang ating pagkatao. Mahalaga na maghanap ng bagong layunin. Gaano man ito kaliit, maaaring ito ay ang pag-aaral ng bagong hobby, pagtuturo ng mga kasanayan sa mga mas bata, pagboboluntaryo sa komunidad o kahit ang pagiging kwentista ng pamilya. Ang bawat tao ay may natatanging kaalaman at karanasan na maaaring ibahagi. Ang paghahanap ng bagong paraan upang maging aktibo at magbigay ng kontribusyon ay susi sa pagpapanatili ng pagpapahalaga sa sarili. Huwag kalimutan na ang iyong karunungan ay isang kayamanan na hindi mabibili ng salapi at maaari itong ibahagi sa iba. Panghuli sa mga katotohanan, ngunit marahil ang pinakamabigat sa lahat ay ang ikapitong katotohanan, ang madalas na pagharap sa sariling mortalidad habang tumatanda. Lalo na paglampas ng 80 ang usapan tungkol sa paglisan ay nagiging mas totoo at mas malapit. Ang pagkamatay ng mga kakilala, ang pagbisita sa mga sementeryo at ang mga isyu sa kalusugan ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay may hangganan. Maraming mga matatanda ang nagsisimulang mag-isip tungkol sa kung paano sila aalagaan sa huling yugto ng kanilang buhay, kung paano sila magpapahinga. At kung ano ang kanilang iiwan sa kanilang mga mahal sa buhay, mayroong takot, kalungkutan, at minsan ay pagtanggap. Hindi madali ang pag-usapan ng kamatayan, lalo na sa ating kultura na madalas ay iniiwasan ang paksa. Ngunit ang pagiging bukas sa katotohanan ito ay makakatulong upang magkaroon ng kapayapaan sa kalooban. Ito ay isang paalala na ang bawat araw ay isang regalo at dapat nating pahalagahan ang bawat sandali. Maaaring ito ay oras para sa pagmumuni-muni, pagdarasal o pagbibigay ng kapatawaran, ang pag-aayos ng mga personal na bagay tulad ng testamento o kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong libing ay makakatulong din upang mabawasan ang pasanin sa iyong pamilya at magbigay ng kapayapaan sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa mortalidad ay hindi nangangahulugang sumusuko, kundi ito ay pagtanggap sa likas na yugto ng buhay. Ito ay pagpili na mamuhay ng may kapayapaan at paghahanda para sa huling pahinga. Ngayon, napag-usapan na natin ang 7 katotohanan na bihirang inilalabas tungkol sa pagtanda na lampas 80, ang paghina ng katawan, ang pagiging higit na umaasa sa iba, ang pagkawala ng mga mahal sa buhay at pagliit ng social circle, ang pagbabago sa ating pag-iisip, ang pangkalahatang paghina ng pananalapi, ang pagkawala ng layunin at identidad at ang madalas na pagharap sa sariling mortalidad. Alam kong ang mga ito ay mabibigat na paksa at maaaring nakakapagbigay ng lungkot. Pero tandaan mo, ang pag-alam sa mga katotohanan ito ay hindi para tayo matakot, kundi para tayo maging handa at mas makapamuhay ng may kapayapaan at dignidad. Ang bawat isa sa atin ay dadaan sa yugtong ito. At ang bawat hamon ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa buhay, pagmamahal, at pagiging tao. Ang pagtanda ay hindi isang sumpa, kundi isang pribilehiyo. Ito ay isang pagkakataon upang ibahagi ang ating karunungan, ang ating pagmamahal, at ang ating mga kwento sa mga susunod na henerasyon. Isipin mo, ang bawat kabanata ng ating buhay ay may sariling ganda. Ang iyong edad ay hindi sukatan ng iyong halaga, kundi ng iyong karanasan at karunungan. Ang mga pilat mo sa katawan at sa puso ay mga patunay ng iyong paglalakbay, ng iyong katatagan, at ng iyong pagmamahal. Huwag kang mag-alala kung nahihirapan ka sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Normal lang ang makaramdam ng takot o lungkot. Ang mahalaga ay ang iyong pagtanggap at ang iyong kakayahang makahanap ng liwanag sa bawat hamon. Ang iyong pamilya, ang iyong komunidad at ang iyong pananampalataya ay maaaring maging malaking sandigan. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa iyong pananaw at sa iyong pamumuhay ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging bukas sa paghingi ng tulong, ang pagpili na manatiling konektado, at ang paghahanap ng bagong layunin ay mga hakbang na maaari mong gawin. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Maaaring mayroon kang iba pang katotohanan na gusto mong ibahagi
o mga payo kung paano mo hinaharap ang pagtanda ng may kapayapaan. Mangyaring ibahagi ang iyong mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon at lakas sa iba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na magbibigay gabay at inspirasyon sa bawat yugto ng buhay. Tandaan, ang buhay ay isang biyahe. At ang bawat taon ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at magmahal, mabuhay ng may buong buhay sa bawat edad